Evan, ano ang papel ni Ramil Madriaga dyan sa impeachment proceedings laban sa Vice Presidente? Ela, papel dito ni Ramil Madriaga na patotohanan under oath ang kanyang mga alegasyon na bagman siya ni Vice President Sara Duterte na itinuturing ng mga complainant na may kaugnayan umano sa maanuwalyang paggastos ng vice ng kanyang confidential funds. Pasado alas 7 ng umaga nang dalahin ng mga jail escort si Ramil Madriaga papunta sa House of Representatives mula sa kanyang piitan sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Maaga pa lamang ay mahigpit na ang seguridad na ipinatutupad sa paligid ng batasang pabansa kung saan nag-iikot ang iba't ibang K9 units habang napapalibutan rin ng mga security ang People's Center ng House of Representatives kung saan ginaganap ang impeachment proceedings. Ito ang unang pagkakataon na humarap sa public hearing si Madriaga upang patunayan ang mga nakapaloob sa kanyang affidavit na may mabibigat na paratang kay Vice President Sara Duterte at bigyan ng pagkakataong sumagot sa mga clarificatory question. For the very first time, we hope to hear directly from Ramil Madriaga upang makatulong sa paglilinaw kung may batayan ba ang reklamo laban sa Vice Presidente. Unang nagpahayag si Bicol Taro Party List Representative Terry Ridon ng pagnanais na matanong si Madriaga. Tinanggalan naman ng posas si Madriaga habang ginagawa ang pagdinig. Samantala, bago magsimula ang hearing, pumunta rin si Assistant Ombudsman Miko Clavano sa Batasang Pabansa bilang tugon sa sabina na inisyu ng House Justice Committee sa Ombudsman. Ngunit ayon kay Clavano, sinabi sa kanila na sa susunod na hearing pa sa April 22, sila ma-accommodate ng Justice Panel. Partially complete na rin anya ang mga kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Duterte na hinihingi ng Justice Committee. Hindi ho talaga kami sang-ayon sa mga ganyang bagay na fishing expedition. The Office of the Ombudsman has been and will always be evidence-based pagdating po sa mga investigations po natin. Ayon kay Clavano, imo-monitor nila ang mga sasabihin ni Madriaga sa impeachment proceedings, lalo na at nai-refer rin sa kanilang tanggapan ang sworn affidavit nitong December 2025. Ela, naipasa na sa House Justice Panel ang sworn affidavit ni Madriaga. Isa sa unang tinanong ang abogadong nagnotaryo sa sinumpaang salaysay nito. At pagkatapos ito ay in-excused siya sa impeachment proceedings. Sa mga panahong ito o sa pagkakataong ito, kasalukuyang binabasa ni Ramil Madriaga ang kanyang supplemental affidavit. Yan muna ang update mula dito sa House of Representatives. Balik sa inyo dyan, Ela. Maraming salamat, Evan Alvarez.